Mahilig tayong humingi ng mga palatandaan upang tayo ay maniwala. Ngunit walang palatandaan tayong makikita kapag kulang o kaya'y wala tayong pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga Ninive, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang naririto ngayon ay higit sa dakila kay Solomon. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga Ninive laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay signs. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ikaw ba'y mahilig humingi ng mga signs o mga palatandaan before you believe? Meron tayong sinasabing to see is to believe. Bago ka sumampalataya, gusto mong makita muna. Well, that is a common experience nating lahat because yung paghingi natin ng sign ay paghingi natin ng assurance. Mga kapatid, let us go deeper and reflect more about this reality sa buhay natin na mahilig tayong humingi ng sign or ng assurance. Kung ating titingnan, sasabihin natin siguro, wala namang masama. Gusto lang nating makasiguro. Kung ang paghingi mo ng sign is because you lack faith, you don't have full trust in God, then yung paghingi mo ng sign ay hindi mabuti, hindi maganda. Dahil we put God into test kung tayo ay humihingi ng mga ganitong palatandaan. Just like for example, ang isang tatay na mayroong isang anak at ito'y na-aksidente. Siya nagdasal, sabi niya, Lord, pagalingin mo yung anak ko. Iligtas mo yung anak ko. At lahat gagawin ko para sa iyo. I will serve, I will donate, I will give everything, I will do what you want. At habang siya ay nagdarasal, nabalita sa kanya, nilapitan siya at ibinalita na namatay na ang kanyang anak. Tumayo siya sa kanyang pagkakaluhod sa chapel ng ospital. Itinuro niya ang krusipiho at sinabing, "You are fake. Hindi ka totoo." Tumalikod at hindi na nagdasal, hindi na nagsimba. Lumayo na sa Diyos. And all his life, his heart was filled with bitterness and pain and anger towards God. Mga kapatid, ganito ba tayo?
humihingi tayo ng sign, ng proof that God is powerful kapag dininig ng Diyos yung dasal natin. Na maniniwala ka lang na makapangyarihan ng Diyos kapag yung gusto mo ay sinunod. Yung maniniwala ka lang na ang Diyos ay mapagmahal kapag yung dasal mo ay dininig. Yung maniniwala ka lang na ang Diyos ay mabuti kapag sinuwerte ka sa buhay. Mga kapatid, if this is the kind of mentality, hindi na Diyos yung ating pinaniniwalaan, yung ating sinasamba, kundi yung atin ng sarili. Hindi tayo ang Diyos. At hindi dapat ang Diyos ang susunod sa ating mga kagustuhan. You know, God is not there to entertain us, to make us feel good, na kapag parang bata, kinakailangan palaging suyuin ng Diyos at gustong ibigay ng Diyos yung lahat na ating hinihingi. Hindi Diyos ang turing natin sa Kanya, kundi ang sarili natin ang nagiging Diyos kapag ganoon tayo. By asking for signs, we put God into test. We put God under our own powers. Hindi tayo ang Diyos. We are mere creatures. Kaya nga napakahalaga that in prayer, tinatanong natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon dito sa Gospel, napakasama ng lahing ito na humihingi ng palatandaan, pero walang palatandaan ang ibibigay sa kanila, kundi ang palatandaan ni Propeta Jonas. At ano ba yung palatandaang yon? Na si Propeta Jonas ay naging palatandaan sa mga taga-Ninive about the wrath of God, yung galit ng Diyos dahil sa kanilang masamang pamumuhay. Si Propeta Jonas ang naging palatandaan, naging sign that they need to repent. They need to go back to God. They need to turn back to God. Mga kapatid, ang pinakamahalagang palatandaan, sabi nga sa ating gospel, is no other than Jesus Himself. Kung naghahanap ka ng mga signs, kung naghahanap ka ng mga palatandaan sa buhay, kung talagang mahal ka ng Diyos, kung talagang makapangyarihan ng Diyos, kung talagang mabuti ang Diyos, kung talagang nakikinig ang Diyos, kung talagang kasakasama natin ang Diyos, always look at Jesus. Jesus Himself is the greatest sign na hinahanap natin. What we just need to do is to change our perspectives, change our ways. Ito yung kinakailangan natin, pagbabagong puso. Because we cannot come to Jesus, we cannot understand the kingdom of God kung walang conversion, kung walang metanoia, kung walang pagbabalik loob, pagbabago ng ating puso at kalooban. Kung mananatili pa ring sarili ang sentro natin, hindi natin makikita ang palatandaan. Kung puro pabor pa rin sa ating sarili, kung puro sarili at makasarili pa rin tayo, at lahat ng gusto natin, yun lang ang mahalaga, we will never see any sign. We will never recognize Jesus. Bakit? Masyado tayong nakafocus sa sarili. Kung tayo'y lalabas sa ating sarili, titingnan natin ang mas malawak na realidad labas ng ating sarili. At kung ibabaling natin ang ating puso at isip sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus, then we will understand that Jesus is the greatest sign. Siya yung pag-ibig ng Diyos, siya yung presensya ng Diyos, siya yung kapangyarihan ng Diyos, siya yung liwanag ng Diyos, siya ang biyaya ng Diyos, siya ang lahat-lahat sa atin. Siya yung ating hinahanap. Siya yung totoong palatandaan, yung sign na hinahanap natin sa buhay. Open your eyes, open your hearts, open your whole being to accept and receive Jesus, the greatest sign sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, buksan mo ang aming mga mata
ang aming pagkatao upang makita si Jesus na siyang palatandaan sa buhay namin, na kinakailangan naming magbalik loob, magbagong buhay upang tanggapin siya at upang sumunod sa kanyang mga yapak. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.